marami sila ikinakatwiran na totally unacceptable po. Talaga pong masasabi natin na makasarili sila. Hindi nila inintindi yung pong traffic na kanila ikokos. In fact, sinita ko nga po sila, iniwan lang pong nakatiwangwang yung mga hukay. Ni walang traffic marshals. Wala po talaga. Ang masama pa, ang ginamit pang pangharang ay mga MMDA na cones and barriers, na plastic barriers. Kaya ang akala ng lahat, MMDA project. Pagmumultahin ng MMDA ang R-Link at HGC ng 50,000 pesos sa bawat hukay na hindi natapos kada araw. In fact, pinag-usapan po namin kanina umaga yan na hindi lang po dapat siguro yung contractor ang managot pag sa may mga ganitong pagkakataon. Kung hindi yung may-ari mismo ng project, para may responsibilidad din sila to make sure na yung kanilang mga contractors ay maayos at susunod po doon sa patakaran ng permit na ating pong ini-issue. Mas mabigat na daloy ng trapiko ang bumungad sa mga motorista nitong araw ng Lunes. Pero hindi lang dahil yan sa nagsiuwian na ang mga nagbabakasyon sa kanilang mga probinsya noong Semana Santa. Napag-alaman ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na ilang proyekto ng Globe Telecom sa EDSA na may kasamang paghuhukay sa kalsada ang hindi natapos sa loob ng itinakdang panahon ng ahensya na hanggang alas 5 ng umaga ng Lunes. Sa 40 manhole na hinukay ng mga subcontractor ng Globe na R-Link Corporation at HGC Global Communications para sa fiber optic installation, 24 rito ang hindi natapos. Sa pagkikipag-usap ng MMDA sa mga kontraktor nitong umaga ng Lunes, kanila umanong ikinatwiran na nagkaproblema sila sa logistics. Marami sila ikinakatwiran na totally unacceptable po. Talaga pong masasabi natin na makasarili sila. Hindi nila inintindi yung pong traffic na kanila ikokos. In fact, sinita ko nga po sila, iniwan lang pong nakatiwangwang yung mga hukay. Ni walang traffic marshals. Wala po talaga. Ang masama pa, ang ginamit pang pangharang ay mga MMDA na cones and barriers, na plastic barriers. Kaya ang akala ng lahat, MMDA project. Dagdag pa ni MMDA Acting Chairman Artes na dahil sa matinding traffic, milyong-milyong piso ang nawawala sa ekonomiya. Sinabi naman ng Department of Public Works and Highways na hindi rin pulido ang pagkakagawa ng mga ito, kaya kailangang bakbakin at gawing muli na tinatayang tatagal ng 3 araw. Hindi siya sa specs ng DP. Yung workmanship kasi kung hindi maganda, hindi siya doon sa surface niya, kung uka-uka. So pagmumultahin ng MMDA ang R-Link at HGC ng 50,000 pesos sa bawat hukay na hindi natapos kada araw. Bukod ba yan sa mga violation na kanilang nagawa tulad ng hindi paglalagay ng mga traffic marshals. Pinadedenay naman ni Artes ang nakapending na permit ng HGC para sa Phase 2 ng kanilang mga proyekto. Pinag-aaralan na rin aniya ang pagbabawal sa mga kumpanyang ito na kumuha ng permit mula sa MMDA. Inaalam na rin ni Artes ang magiging panagutan ng Globe Telecom. In fact, pinag-usapan po namin kanina umaga yan na hindi lang po dapat siguro yung contractor ang managot pag sa may mga ganitong pagkakataon. Kung hindi yung may-ari mismo ng project, para may responsibilidad din sila to make sure na yung kanilang mga contractors ay maayos at susunod po doon sa patakaran ng permit na ating pong ini-issue. Hiningi na ng SM9 News ang panig ng Globe Telecom. Tatandaan na noong Semana Santa ay pinayagan ng MMDA ang anumang roadworks para samantalahin na walang tao sa Metro Manila simula noong Miyerkules hanggang nitong Lunes.